Sobrang hindi nga nasulit ng mga bata ang pagliligo sa dagat dahil talagang napakainit ng mga aircon doon, kaya umuwi rin kami. Kaya nga ngayon naisipan ko magpunta sa Joppy Travelers Hotel para masulit at makaligo naman sila ng maayos. Kaya kahit swimming pool lang yon ay pupunta na lang tayo sa Joppy. At ito nga, nakapag video call pa nga si mama at tawag ng tawag kay Pogi-Pogi at papasyalin niya nga daw doon sa swimming pool niya. Gamit pangalan ng dalawa kong anak ay sulit na yung likod at punong-puno na nga yung likod dahil hindi na nga mabuksan yung third row. Kapag may kasama kayong bata, gamit pa lang ay napakarami na. Kaya ito, samahan niyo naman kaming mag-swimming. Igala na nga natin ang igala yung mga bata dahil sa pasukan ay talagang mahirapan na naman tayong gumala. Check-in na nga kami sa Joppy Hotel at doon na nga rin kami matutulog. Mamaya-maya nga lang ay nandito na kami sa Joppy Travelers Hotel. Ito nga lang yan sa Maharlika Highway, Barangay Sinlawit, Cagayan City, Isabela. Napakasulit ng hotel nila dito at napakaganda rin ang swimming pool nila. Habang kumukuha na nga ng kwarto si Commander ay nagbibideo-video muna ako dito kay Choco. Dahil kahit anong hirit nila sa akin kay Choco ay hindi nila makuha at hindi ko pa talaga mabitawan. Dahil sobrang nai-inlove at kailangan ko pa rin si Choco. Lalong-lalo na at baby pa si Baby Dwight. Ito na ngayon nakuha naming room ay pang-apatan na nga rin yung bed at napakaluwang at napakalinis naman. Siyempre yung paborito naming malakas na aircon. Dahil itong dalawang anak ko ay pawisin nga at hindi makatulog pag hindi malakas ang aircon. Okay, at napakasulit naman dito sa Joppy Hotel. Pa silang mas mura dyan na 1.6 lang ay dalawa na kayo. Ang dalawahan nga nila dito ay 22 hours na yun na magagamit nyo yung room. I-check-in nga kami dito ng alas 2 ng hapon at uuwi na nga rin kami kinabukasan ng check-out na nga namin ay alas 12. Pag naka-check-in na kayo dito, libre na yung pool hanggang alas 10 ng gabi magagamit. Pasilip ko naman sa inyo kung gaano kaganda dito sa Joppy Travelers Hotel at napakasulit ng ibabayad nyo dito. At talaga mag-i-enjoy yung mga bata, lalong-lalo na sa pool. Tuwang-tuwa nga na naman yung mga bata dito, lalong-lalo na yung panganay ko, ay talagang sulit na sulit niya yung swimming pool dito dahil gustong-gusto niya nga dito maligo. Ito nga sa Joppy, sa tabi mismo ng pool ay meron silang gym equipment dito. Kung gusto mo mag-exercise at gusto mo rin mag-gym, gamit mo rin yung mga pang-gym nila dito. Ang linis pa ng pool nila at napakaganda nga dito sa Joppy Hotel. Dito nga rin pala sa taas ng pool ay pwede nyo rin magamit ito kung anong occasion na meron kayo, kahit birthday o ano man yan, pwede yan dito. Pag dito nga kayo sa taas, ito ang matatanaw nyo at talagang napakaganda ng swimming pool at napakalaki nga rin ng swimming pool nila dito. Dating naman sa pool ay wala kayong masabi dahil napakalinis naman. Ito na nga si Baby Dwight at pumasyal nga rin yung kapatid ko dito. Gusto niya nga daw makita yung mga pamangkin niyang maliligo sa swimming pool dahil di nga daw siya matutulog dito dahil may basketball pa siya mamayang hapon. Nakisama naman ng panahon at hindi naman maaraw at talagang pwede na rin sila maligo kaya nagready na nga kami ni Baby Dwight. Sinuot niya na nga rin yung rash guard niya na pang malakasan. Sulit na sulit at unang ligo nga ni Baby Dwight sa swimming pool ito. Iba na ang tingin niya sa swimming pool at talagang gustong-gusto niya na nga magluglog. Sulit na naman yung Baby Dwight ko na yan at umaarte na nga at gusto nang maligo. Talagang si Commander ay talagang naka-order na nga lahat ng kailangan ni Baby Dwight na panligo at syempre meron din siyang salbabida dito. Dalawa na sila ni Manang Edit ang nag-aayos kay Baby Dwight at maliligo na nga sila kaagad. Tuwang-tuwa nga na naman yung panganay ko dahil talagang masusulit niya ang swimming pool dito dahil talagang kahit mamuti ang mga daliri niya na hindi pa ahon yan, talagang napakahilig sa swimming pool niyan. Ito, tuwang-tuwa siyang nakikita niya si Ading Dwight. Sa nakikita ko nga kay Dwight ay talagang napakahilig nga rin sa tubig nito at tuwang-tuwa nga maglugluluglog at talagang napakalikot pa nga niya sa tubig. Ito din ako nakatiis ay sinamahan ko na nga si Baby Dwight at pinunta ko nga sa malalim ay tuwang-tuwa na nga dahil si Sophia ay magaling ng lumangoy yan. Bali wala na sa kanya kahit malalim. Totoo lang din naman yan si Sophia dahil sa life vest na binili ng mami niya at sunod-sunod nga ang pagsiswimming at pagdadagat namin noon. Ngayon kahit wala ng life vest ay kayang-kaya niya na nga lumangoy at magpalutang. Kaya ngayon kahit anong punta ko sa malalim ay sinasabayan pa nga ako. Hawak ko nga si Baby Dwight at nagalit yung mami niya at pinasuot ulit sa kanya yung life vest dahil baka hindi ko nga daw mapansin at punta ng punta sa malalim. Napakaganda ng life vest na yan at parang styrofoam siya at hindi na siya inahanginan kaya talagang lumulutang yung anak ko at talagang napakaganda nga ng life vest ni Pia. Sa life vest na yan, dyan siya natuto at dyan na nga rin siya gumaling. Tuwang-tuwa na nga si Baby Dwight ko at palutang-lutang nga yung paa niya at nagkukuya-kuya pa. Kaya ito, buhat-buhat ko si Baby Dwight. Napapansin na tuloy kung gaano kaitim si daddy niya at sobrang puti nga kasi ni Baby Dwight. Mamaya-maya nga lang ay dumating na sila mama at papasyalin niya nga yung mga apo niya dito. Ito nga't sumasama na si Baby Dwight. Kaso nga ayaw buhatin ni mama dahil pupunta pa siya ng pwesto dahil basa na nga si Baby Dwight. Ayun na nga yung panganay ko. Napakatigas ng ulo at palutang-lutang na naman yung life vest niya at nagsasarili at talaga nagyayabang na naman. Andito kasi papa at mama bago nga sila pumunta ng pwesto ay tinalaw muna nila yung mga apo nila at pinapanood nga nila na tuwang-tuwang naliligo. Tinanong ko nga sila kung gusto ulit nila matulog dito ay sabi nila hindi na dahil marami nga sila yung nasikaso lalong-lalo na sa pwesto. Ito naguguluhan at nagkukulitan muna kami ni Baby Dwight at enjoy naman yung anak ko. 9 months pa nga lang si Baby Dwight at talagang napakabilis nga lumaki ni Baby Dwight. Sobrang luglog at sobrang naaakit siya sa tubig at sarap na sarap nga siyang maligo ay gusto niya na akong itulak at gusto niya magsariling maligo. Dito nga ay pinalipat ko muna sila sa taas. Talagang sobrang nag-enjoy at luglog na ng luglog yung baby ko. Mamaya-maya nga lang dumating na rin yung mga order namin at may merendahin namin. Kanina pa nga nagugutom si Pia at si Tito Dave niya kaya ito order na muna at magmerenda na po muna tayo. Pakasulit at very affordable na nga dito sa hotel na ito. Ay talagang napakasarap pa ng mga pagkain at mga menu nila dito. Wala na nga kayong ibang iintindihin dahil kinabukasan nga ay libre pa ang breakfast nyo dito. Yung free breakfast nila dito ay unli buffet yun. Hindi lang basta-basta. Ay 3 oras kang kumain sa loob. Basta free breakfast yun kahit ano kainin. Talagang napaka-quality at napaka-solid dito sa Joppy Travelers Hotel na ito. At nung medyo paggabi na nga, ito na nga ang itsura ng swimming pool nila. Nagbukasan ng mga ilaw at
talagang napakaganda nga kahit umaga o gabi mo puntahan ng Jollibee. Tignan mo naman to kung gaano kagandang Jollibee Travelers na to. Sobrang sasaya ng mga naka-check-in dito at talagang matutuwa ka at masusulit mo yung binayad mo dito. Sulit na sulit ang Jollibee namin ngayon at talagang napakaganda at napakaluwang na talaga. Dito nga ako sa taas para makita nyo yung kabuuan ng swimming pool nila. Talagang napakasulit at napaka-quality ng swimming pool nila. Kaninang alas 2 hanggang ngayon mag-aalas 7 na ay nandito pa rin yung anak ko at sumisisid-sisid talaga naman sobrang natutuwa pagdating sa swimming pool ng Jollibee. Sobrang buhay na buhay ang mga ilaw at talagang napakaganda. Ito na at makakapag-relax ka dito sa Jollibee Hotel na ito. Ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Jollibee Travelers Hotel. Sulit ang family bonding nyo dito. Natulog na nga namin yung mga bata at gusto naman namin uminom ni Commander. Dito na nga kami sa harapan ng garahe namin magiinuman. Napakaganda rin ang ginawa ng Jollibee dito. Para sa mga gustong uminom at mag-relax dito ay pwede rin kayong pumunta dito. Plus tapat lang din ng room namin at parkingan namin ito. Naisipan namin ni Commander na mag-inuman dito. Kaso talaga hindi kami magkasundo at magkakaiba yung alak na gusto namin. Napakasarap rin uminom dito sa harapan at talagang napaka-relax nga rin at talagang pa-chill-chill lang kami dito. Ito na nga si Commander at nagtatagay na kami dalawa. At nagkikwentuhan. Umabot nga kami dito ng hanggang alas 2 sa madaling araw, nagiinuman at nag-aasaran. Kahirap palang kainuman si Commander, ayaw pumasok ng alak sa akin. Kahit sa inuman ay kinukumpara niya yung iniinom ko sa iniinom niya. Titignan niya ba naman kung anong proof yung meron sa iniinom ko at sa iniinom niya. Pinagkukumpa-kumpara niya nga at talagang napakabungangera. Sabi ko nga sa misis ko, marami kang alam, uminom na nga lang tayo at mag-chill tayo dito. Ayan, mamulutan ka na nga ng mamulutan. Siyempre may mga kadate pa kami dito at may mga binibigyan pa kaming pinapakain ng mga pulutan namin. Yung mga pusa nga dito. Yayabangan pa nga ako ng misis ko dito na gusto ko daw uminom. Kaya ayaw pumasok ng alak sa lalamunan ko dahil andyan yung kalaban. Hindi kaya natatakot lang yung alak dahil katabi ko yung Commander ko. Kada tagay ko, tinitignan nyo yung baso ko kung mataas o mababa yung iniinom ko, ay talaga naman mawawalan ako ng gana na. Ayun, tinakpan ko na lang yung alak ko dahil ayaw talagang pumasok ng alak. At siya na lang yung pinanood ko at mamaya-maya inimbita ko na nga lang din siyang kumain at kumain na lang tayo. Kaya bago mag-last tagay, nag-cheers pa kami. So yun, hanggang dito na lang.